Sa gitna ng ingay at stress ng araw-araw, minsan kailangan lang talaga nating bumalik sa kalikasan. Sa videong ito, dadalhin ko kayo sa isang napakagandang nature camping experience sa Cavinti, Laguna. Kung gusto nyo ng preskong hangin, tahimik na paligid, at tanawin na talaga namang nakaka-relax, perfect ang lugar na ito para sa camping escape mula sa stress ng syudad. Simple lang ang plano, mag-set up ng camp, mag-enjoy sa nature vibes, kumain habang napapalibutan ng mga puno at syempre, gumawa ng solid memories. Kaya kung mahilig kayo sa camping, siguradong mai-enjoy nyo ang vlog na ito. Relax at samahan nyo ako sa isa na namang camping adventures dito sa Camp Tralala na matatagpuan sa Cavinti, Laguna. Good morning mga kapatid! Nandito na tayo ngayon sa may kahabaan na Ortigas Extension. Alam ko part na to ng Cainta. At for today's video ay gagala na naman tayo. Magka-camping tayo. Kasama ko lang ngayon si John Ray. Nagpapagas. Hintayin ko lang na matapos si John Ray na magpagas. Tapos diretso na tayo ng biyahe. Ngayon ay pupunta tayo ng Cavinti. At magka-camping tayo. Nakalagpas lang natin ng Teresa Public Market. Dito na tayo sa may Teresa. Kaya medyo masikip ng konti dahil maraming mga nakapark na gilid. Pero yun nga, nasa Teresa Rizal na tayo. Dito na tayo sa may arko ng Welcome to Morong. Morong Rizal na tayo mga kapatid. Ay, sarap mag-drive na yun, oh. Napakalamig ng hangin, presko. Tara, special na tayo mga kapatid. Ayan, oh. I love Panggandang Barak. Ito yung public market yata ng Barak. Pero hindi pa tayo rito makamalengke. Doon na tayo back na sa may Laguna. Pasok na tayo ng Pinilla Rizal. Slow down lang muna tayo at namnamin natin yung lamig. Saka yung ganda ng kalikasan. Panalo rin talaga to. Dahil sa sobrang lamig at lakas na rin ng hangin, nag-decide kami ni John Ray na mag-stop muna at magkape. Ito yung madalas na pinag-i-stopan ng mga riders or tourists para magpa-picture dahil ang ganda naman talaga ng view. After namin magpahinga at magkape, ay dumiretso na ulit kami ng biyahe. Wala nang ilang minuto ay narating namin ang Mabitak, Laguna. At pagkatapos ng mga sigsag na daan ay eto na ang bumungad sa amin. Napakaganda at lunti ang palayan. Nag-stop over pala kami rito sa may pamilyang bayan ng Pami. At namalengke kami. Nakaidyamay yung mga ibang pagkain natin. At hindi ko na rin na-video kasi nakalimutan ko.
Ngayon ay diretso na tayo ng biyahe. Tara, let's go, let's go. Bali ang palatandaan niya itong Highlanders sa kaliwa. Pag nakita niyo yun, ayan na yung unicorn natin, pataha. Ito yung palatandaan natin, Highlanders. Tapos kaliwa na kayo. Yan na. Ito na po yung papasok ng Camp Tralala. May makikita na mga welcome to Camp Tralala this way. Kaliwa lang tayo rito. Hello Carabao. Welcome to Camp Tralala. Saan ba daan? Dito na kami sa may Camp Tralala. Bali ang ginawa muna namin, pinaghanap muna kami ng kung saan gustong spot namin. Pero may mga ibinigay naman sa aming option. Pero yun nga, ang request namin sana yung doon sa may dulo, pero may mga nauna na. Kaya hanap muna kami ni John Ray ng camping spot na pag-iispatan natin. Tapos may nakita naman na kami, may nagustuhan na kami. Tatanong lang namin kay Kuya kung available ba siya at pwedeng mag-set up tayo ron. Balikan ko kayo mamaya mga kapatid. Pero ito yung itsura dito sa Camp Tralala. Mapuno, payapa, presko. May konting signal. At meron? Konting signal. Konting signal. Dito na tayo sa may spot na naibigan ni John Ray. Kasi ito lang yun sa may lake. Kasi ito kasi parang tinabas nila. Flat area siya. Kaya set up na muna tayo para makapagpahinga na rin at makapagtanghalian. Dito pala mga kapatid, meron silang sari-sari store. Pwede kayong bumili ng mga like tubig, inumin, yelo, saka iba pang possible na kailangan nyo dito sa camping. Set up lang muna kami tapos balikan ko kayo after. Kamustahin natin si John Ray. Solo siya oh. Solo yarn. Ano, kaya mo ba? Dito siya magse-set up mga kapatid. Tapos tayo naman dito sa part na to.
Tapos mamaya set up tayo ng canopy rito. Di para maging tambayan namin. Sayang wala ang timpitik. At sana maganda yung spot namin dito. Dito pa lang mga kapatid, ramdam mo na yung katahimikan ng paligid. Ito yung setup natin, simpleng setup ng ating mga tent. Ito yung sa akin. Hinarap ko dun yung pinto para paggising ko sa umaga. Ayan yung view na matatanaw ko. Tapos kay John Ray, dito naman. Tapos ito yung lamesa, mga tables namin. Tapos itong motor namin, mamaya doon namin ilalagay. Tapos hindi ko alam kung magka-canopy pa kami. Kasi since hindi naman mainit, tapos maghahapon na rin. Tapos mapuno naman, siguro hindi na namin ilalagay yung canopy unless kapag umulan. Pero kung hindi naman uulan, okay na to. Ito lang yung simpleng setup namin, tent, tapos lamesa, saka yung upuan namin. Napaka-relaxing ng place dito mga kapatid. Bukod sa malamig yung hangin, tahimik, huni ng ibon, lagaslas ng hangin, masasabi mo na yung mga kasabay natin dito is talagang campers. Wala kang maririnig ng mga sounds. Kaya sa mga campers na naghahanap ng camping site na walang malalakas na Bluetooth speaker, sakto sa inyo tong Camp Tralala. At napakabait pa ng owner. Talagang i-assist kayo pagdating nyo rito. Pahinga lang muna habang si John Ray kumukuha ng tubig. Magpe-prepare kami ng aming lunch. Late na. Magluluto lang tayo ng adobo tas kanin. Tapos chibuga na tayo. Habang nagpapahinga tayo ay nagsaing na si John Ray para sa ating late lunch. Isa to sa mga campsite na nagustuhan ko kasi relaxing yung ambience niya, tapos malamig, pero hindi naman yung sobrang lamig na kailangan mo mag jacket kumbaga presko yung paligid kasi napapalibutan ng mga puno kaya malakas kaya mahangin siya. Yung problema lang natin dito, bigla-biglang bumubugso yung hangin. Hindi ko alam kung makakapagpalipad tayo ng drone.
Dalawa lang kami rito mga kapatid. Si John Ray lang kasama ko. Sa susunod na camping natin or gala natin, sama naman natin ang Team Pitik. Tapos syempre, meron din tayong paparating na camping. Kasama naman sila mami sa yung mga chikiting natin. Sa ngayon, moto adventure muna tayo. Camping tayo dito sa may Cabinti, Laguna. Dito sa may Camp Tralala. Hey! Luto muna tayo ng ating uulamin, adobo. Ito lang, sibuyas, bawang, tapos lagyan natin ng pampaanghang ng konti. Oh, lakas ng akin, oh. Tapos yung manok natin nandun sa may cooler, may dala rin tayong cooler. Mag-set up lang ako ng lulutuin natin. Tapos, yun na yun. Gutom na to eh. Ayan, oh. Walang diet, sira diet. Luto na tayo ng adobo. Isa lang muna natin itong bawang sibuyas. Tapos nilagyan natin ng konting sili para pampaanghang. Tapos yung apoy natin lumalakas. So, boom! Magic! Tapos after nyan, i-mix lang natin yung chicken. Tapos, hintayin lang natin maluto. Napakasimple ng adobo. Nilagay na natin yung chicken. Tapos hayaan na lang nating maluto yung manok. Tapos medyo papatuyuin natin. Luto na ang ating lunch. Adobo. Tapos kanin. Tara, chibugan na. Right. Gutom na. Gutom na yarn. Kain na tayo dito sa kalikasan habang ninanamnam yung lamig ng hangin. Ay, makikita nyo naman sa hampas ng mga dahon ng puno. Talagang mahangin dito mga kapatid. After namin kumain, tapos magpahinga, punta naman tayo dun banda sa may lake. Yung kabuuan ng campsite, bukas na namin kayo itutur. Kasi nakakapagod eh. Hindi. Bukas na lang para may maipapakita pa ako sa inyo bukas. Pero sa ngayon, dadali namin kayo dun banda sa part na ng lake. Doon kami dapat pipwesto ni John Ray, pero since may nauna ng campers, naghanap na lang kami ng site na our spot na pwede nating pag-set upan ng camping. Dito sa pwesto namin, kitang-kita nyo na yung pinag-set upan namin. Exclusive yung lugar na yan para sa akin. Tiboy, tiboy. Tapos malapit lang kami dito sa may CR. Tapos pwede ka ring Tumalon. magugas dyan. Tapos ito na yung part ng may lake. Medyo tirik pa yung araw. Pero dun sa part na yun, sa may dulo, Wala na. doon medyo malilim na. Tapos pag nagpunta kayo rito, pasok yung mga 4 wheels dito. Ayan, naman sa kanila. Ito kasi talaga yung parang sumikat na pesto dito sa may Camp Tralala. Doon lang tayo sa may lake. Medyo lumulubog lang pero hindi naman totally na lulubog ka. Kasi ayan na yung lake. Kasi ayan yan, hanggang doon. Tangoy ka na. Hindi nga ako marunong lumangoy. Merong part dito na pwede kang lumangoy. Ayun nakikita mo yung sa may balsa na yan. Yung ayang kawayan na yun, yung parang bilog. Sa gitna pwede lumangoy doon. Hindi ka bukas. Kasi ito yung itsura niya dito sa pwesto namin. Ganyan siya kalaki. Tapos ilang sasakyan niya, kasyang kasya. Dito naman tayo sa may kabilang gilid. Pero mamaya na tayo punta ron sa taas. Kasi nakakapagod eh. Silip lang muna tayo rito sa gilid kung ano meron. Saan? Ang sarap lang dito sa may campsite na to kasi tahimik, tapos mapuno, mapuno siya, saka malinis. Yes. Malinis siya.
Punta lang tayo dun sa may kabila na yun. Dito na tayo sa camp spot natin at since malamig, timpla muna tayo ng kape. Ayan si paring John Ray, siya na bahala dyan. Tapos try ko maghanap ng mga sanga na pwede nating gawing bonfire mamaya. Time check mga kapatid, 6 PM at eto na yung itsura dito sa campsite. Mamaya na tayo may ano rin, may baliw. Mamaya na tayo mag-setup ng mga lights natin. Ayusin muna natin yung magiging dinner natin. Sa dinner natin, magpiprito lang tayo ng isda, tapos gulay. Tapos, since marami namang mga sanga-sanga rito, dito na lang tayo magluluto para mainit din yung singaw niya. Kasi since malamig dito, para habang nagluluto is nainitan din tayo. Yung isa Ang labig. prepare lang muna tayo ng pang dinner natin. Tapos let's go na. Sarap dito mga kapatid. Ang lamig. Ewan ko kung talagang malamig ba talaga dito sa campsite or natsyempohan lang namin na ganito kalamig dito. Pero sa Pasig nung kagabi malamig na rin no? Dahil sa panahon. Saka sabi nung isa ni Kuya, dahil daw amihan daw. Amihan. Kaya malamig. Kaya malamig talaga ngayon. Kaya habang malamig pa, try nyo nang bumisita rito. Today pala ang date natin, March 14. Kaya sulit ang pagka-camping namin dito. Tapos isa pa pala mga kapatid, talagang payapa yung lugar. Walang maingay. Ayan lang yung maingay Okay dito, talagang buhay camping talaga ang may experience nyo rito. Ito yung itsura dito sa camping site. Madilim talaga mga kapatid, buti na lang meron tayong dalang ilaw. Tapos malamig, sobrang lamig talaga. Yan. Prepare lang muna kami ni John Ray ng aming dinner. Ito na yung sinaing natin. Saing muna tayo, tapos mamaya luto naman tayo ng ating uulamin. Nakaluto na tayo ng ating sinaing gamit lang tong sanga. Sanga. Napuyan lang natin. Tapos ngayon luluto naman tayo ng gulay saka pritong isda. Gamit lang ulit to. Paningasin lang natin. Tapos ayun na. Boo! Ito naman yung ating ginisang repolyo at carrots. Yan, medyo malakas lang yung apoy. At first time namin ginawa to ni John Ray. Hindi nga namin alam ba't namin ginawa Kaya alalay lang sa pagluluto kasi mamaya masunog. Pero experience, no? Yeah. Additional experience. Na hindi na uulitin. Yan, mga kapatid, ang ating ginisang repolyo at carrots. Luto na yung ating ginisang gulay na repolyo sa carrots. Sinunod naman natin tong isdang anong isda to? Lapad. Isdang lapad. Di namin alam kung anong isda to Basta bumili lang kami ng isda. Hindi na to kaya? Ihaw lang to. Tapos after neto, pahinga ng konti. Tapos chibugan time na tayo. Ito naman ang ating inihaw na isdang lapad. Ang sabi ni John Ray. Maya luto na rin yan. At magpapaapoy lang kami para kahit paano ay medyo uminit naman sa pakiramdam. Pansinin nyo mga kapatid, naka jacket na ako. Si John Ray naka jacket na rin. Kasi iba na yung lamig niya Kumukurot.
Pumapalag na siya eh. Pumapalag na yung lamig sa balat eh, kaya napilitan namin mag-jacket. Anyway mga kapatid, tapusin lang namin to, tapos pahinga ng konti, tapos update ko kayo kapag kakain na tayo. Tapos na tayo magluto at eto, maglalaro muna tayo sa apoy. Sa apoy, hindi ng apoy ha. Magkaiba yun. Iba-iba yung ano talaga rito. Panalo rito mga kapatid. Napaka peaceful nung lugar. Ano siya oh? Ano yan? Naglalaro ko sa apoy. Di ba masunog yung DJ mo? Prepared na ang ating dinner. And ang dinner natin for today ay ito, kanin. Sinapaw lang namin yung tira kanina. Sayang yan eh. Tapos ito muna yung inihaw na isdang lapad as per John Ray. Yes sir. Tapos itong ginisang repolyo na may carrots. Yan yung ating dinner at magpo-food trip muna kami ni John Ray. Nga pala mga kapatid, nawala na yung ginawa naming Yung heater namin wala na. ano na, Yung heater wala na. ginawa naming apoy kanina, kala namin wala nang lamig, tapos ngayon na wala na yung apoy, naramdaman na naman namin ang lamig pa pala. Yung aircon kasi hindi na mamatay. Yung aircon kasi rito naka-centralize eh. Anyway mga kapatid, kain na muna kami. Kain na rin kayo dyan at sabayan nyo kami. Dito na tayo sa may loob ng tent natin at time check 10:30 PM. Pahinga na muna tayo mga kapatid at bukas kita-kita ulit tayo at ipagpapatuloy ko na itutur kayo dito sa may Camp Tralala. Good night mga kapatid. Good morning. Good morning mga kapatid. Isang malamig na umaga sa inyo from Camp Tralala. At jacket tayo, tas pants na rin tayo kasi talagang sobrang lamig kagabi hanggang ngayon. Kanina pa kami nagising ni John Ray, siguro around 4:30 or 4. Kaso nag-decide kami na matulog ulit kasi paglabas namin kanina hindi kaya yung lamig mga kapatid kasi hindi naman namin expected na ganito kalamig dito. Kaya natulog na lang muna ulit kami. Tapos time check natin ngayon 6 AM, pero grabe pa rin ang lamig, as in malamig talaga. Pero masarap kasi malamig eh. Pakulo lang muna kami ng tubig, tapos kape muna tayo para kahit paano mainitan tayo. Muli mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Kape na muna tayo mga kapatid oh. Panalong kape natin. Hindi ko alam pangalan ng kape kasi Chinese eh. Japanese. Yeah, hindi Chinese. Ito lang siya oh. Drip coffee bag. Tapos ayan ah. Kape na muna tayo mga kapatid, sakto sa gantong panahon na sobrang lamig. Kaya kailangan din nating ubusin agad yung kape kasi ang bilis lumamig. Kasi parang John Ray. Kape guys. Pag pumunta kayo rito sa Camp Tralala, dito yung entrance. Tapos ito yung parking lot nila. Tapos nandun yung registrar. Tapos doon kayo magpipill up ng form for registration. Tapos nandun din yung owner. Tapos may mini sari-sari store din sila ron.
Tapos ito yung kabuuan nung campsite. Hindi to kasama. Lokal. Local yan pala. dito. And mamaya libot tayo dun sa may iba pang part. Pakita ko sa inyo yung itsura ng Camp Tralala. Dito sa may parte na to, meron din sila ritong malaking bahay, yung kanina pinuntahan natin. Tapos eto, pwede nyo ring rentahan. 600 additional daw kapag gusto nyo rentahan to. Yung ibang price, I suggest na kontakin nyo na lang yung page para mas updated, kasi hindi natin alam kung may mga changes na mangyayari sa rates nila kapag nakita nyo tong video na to. Ganda, maganda. Tapos dito pwede ka nga rin mag setup ng tent eh. Tapos may CR. Hindi ka rin mahirapan dito kasi kalat yung CR nila. Yun nga lang, huwag ka mag-expect ng pang hotel na CR kasi saktong CR lang, malinis naman. Ayan. Tapos meron din dun malapit sa amin. Tapos dito sa pwesto namin, ayun yung campsite to. Yan yung campsite namin, yan yung tent namin, mga gamit, pati motor. Tapos dito meron ding daanan pababa naman. Parang ikot lang tayo, umikot lang tayo sa taas, tapos pababa tayo dun sa may car camping area nila. Saka hindi ka mahirapan sa daan kasi gumawa sila talaga ng daanan na sementado. Ayan, eto naman, etong part na to inayos din nila sa mga solo camper. Ayan, pwede sa inyo to. Yung tipong ayaw mo nang may kausap. Yung gusto mong hanapin yung sarili mo. Ba't saan ba napunta? Yun nga, hinahanap ko rin. Daw maganda rin tong spot na to kung solo ka. Or dalawa lang kayo, pwede no? Sakto to sa isang tent. Tapos ito yung view nyo. Ang ganda no?
Eto mga kapatid, at nandito na tayo sa may pwesto natin. Medyo nakakalito yung weather dito. Uulan, tapos iinit, tapos lalamig, uulan. Kaya nag-set up na muna kami ng canopy para tuloy-tuloy tayo. If ever man na umulan ulit, naka-ready na tayo. Ngayon ay mag-prepare na kami for brunch. Magpiprito lang kami ng hotdog, itlog, tas danggit, tapos kanin, tas try natin isangag kapag depende sa mood. Itong problemado, more uling. Di ba kagabi nagluto kami nung sa kahoy, kaya nangyari yung lutuan namin mauling. Pero eto kasi di namin naubos, kaya hindi namin nahugasan, humawak siya. Sabi ko po. Kaya puro uling yung kamay. Anyway mga kapatid, prepare lang muna kami, tapos update ko kayo mamaya. Ito na yung ating lulutuing egg scramble, tapos hotdog, saka ito yung danggit. Ito yung tira natin kagabi. Ang gagawin natin dyan, iga-garlic rice natin para mas masarap. Gumawa na rin tayo ng sausawan na walang masyadong sili. Sakto lang. Ito na ang ating food for today. Danggit, hotdog, saka egg. Tapos gumawa rin tayo ng garlic rice. Kaya tara mga kapatid, let's eat na muna. At medyo nagugutom na tayo. At eto na nga mga kapatid, tapos na tayo. Naligpit na rin natin ang ating mga ginamit habang nagcamping tayo rito. Tapos ayang mga yan, isasauli natin. Tapos yung basura, itatapon natin sa basurahan nila. At lagi natin tandaan na every time na nagka-camping tayo, or kahit hindi nagka-camping, basta nagpupunta tayo sa mga lugar pasyalan or sa mga gantong nature, iwasan po natin ang pagkakalat. Kaya panatilihin natin na malinis yung kapaligiran para sa mga susunod pa na gagamit nito. Etong Camp Tralala, recommendable siya sa mga campers na gusto ng katahimikan, peace of mind, at sa mga umiiwas sa mga maiingay na camping site. Kasi dito mga kapatid, talagang mararanasan mo yung nature lang. And talagang may quiet time na sinusunod. At thumbs up kay owner dahil hands-on siya dito sa campsite nila. Talagang kakamustahin ka nila, may kipagkwentuhan sa'yo, at talagang i-guide ka nila pagka nandito kayo sa campsite. At maganda dito sa camping site kasi hiwa-hiwalay talaga yung spot na pwede nyong pagtayuan ng inyong mga tent. Merong car camping na malapit mismo sa lakeside. Tapos dito naman sa amin, flat area rin siya, pwede sa mga nakamotor. Tapos meron din silang mga pinaparent na mga cabin, at meron din silang pinaparent na mga tent sa mga gustong mag-try ng nature. Tapos wala naman silang mga gamit pang camping, pwede silang mag-try dito sa Camp Tralala. At marami rin silang mga activities na pwedeng i-offer sa inyo. Basta i-check nyo lang sa Facebook nila and magtanong lang kayo ng mga detalye kung gusto nyong mag-plan na pumunta rito sa Camp Tralala. All in all, maganda tong Camp Tralala na to. Talagang nadama ko yung kapayapaan at yung kalikasan at katahimikan na talagang inaasam ko. Tapos ng isang linggong trabaho, sakto to para ma-refresh ka para sa susunod na trabaho ulit. Kamusta ang experience dito sa Camp Tralala? Maganda siya. Tapos actually yung biyahe namin, di namin naramdaman na andito na kami. In-expect namin medyo mahapunin kami kasi late namin nakaalis. Pero nagulat kami, swabe yung biyahe. Sobrang lamig papunta dito etong time na papunta kami.
At mas malamig nung nandito na kami sa campsite. Lalo na nung gabi. Actually, nakailang gising ako. So, ayun. Recommendable siya lalo na dun sa mga medyo na-stress na sa trabaho, sa buhay, mga hinahanap yung sarili. Pwede nyo rito makita yung sarili nyo. Makapag-reflect kayo sa buhay. Pwede rito maganda siya. And, ayun. See you sa susunod na vlog ni Kuya. Hey! Muli mga kapatid, from Lakwatchero, #Project Laboy, happy travel and peace, yo!